dahil lamang sa kapalan ng muka. Dahil kung sila merong kahihiyan, re-respetuhin na nila yung desisyon ng Korte Suprema, miski hindi pa siya pinal. Pero ang punto rito, ito po ay pagbaliwala, pag-insulto sa mandato ng taong bayan na hindi naman ibinigay kay Abante. Kaya nga po, sana mag-double time itong tunay na talagang representante ng syudad, ng distrito ng syudad ni Abante, nang sa ganun, hindi naman po mabaliwala yung mandato ng taong bayan. No? Nakasalalay din Ni Manila 6th District Representative Benny Abante, si Mayor Basti Duterte na alamin ang pondong nakalaan sa flood control project sa Davao City. Mga resibo ng flood control sa Davao City tila laking sampal umano sa pagbumukha ni Benny Abante na siyang ipinakita naman mismo ng taong bayan sa Davao City at leakage video na tinatago di umano ni Benny Abante umaalingasaw na sa publiko. Ano kaya ito mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, tila sampal di umano sa pagmumukha ni Benny Abante nang ipinakita mismo ng taong bayan ang resibo ng flood control sa Davao City. Ayon pa sa naturang video, mangang-mangha ang taong bayan sa ipinagmamalaki ng isa sa mga flood control sa Davao City. Isa lamang ito sa flood control project sa Davao City sa pamumuno ng mga Duterte. Ganito kaganda, kaayos at katibay ang pagkakagawa. Nakikita, nararamdaman at napapakinabangan ng maraming Pilipino, particular na ng mga Davaoeños. Isa pa sa hinangaan ng taong bayan, ang Davao Phase 1 Ikulan segment na talagang makikita mo ang kahabaan ng flood control na napakakapal ng semento, hindi tinipid, napakatibay at napakaganda. Talagang masasabi mo na ang mga pondo para sa proyekto na ito ay talagang nagamit ng tama at napunta rito at hindi tinipid at kinurakot. Ang proyekto na ito sa Mindanao ay isang typical flood control project sa Davao City. Matibay, makapal, hindi tinipid at napakahusay ng pagkaplano at pagkakagawa. At ang parteng itaas nito ay ginawa na pwedeng pasyalan, pahingahan at pwedeng lakaran ng taong bayan kahit anumang oras dahil may street light na solar panel. Sinadya ng aming team na hanapin at i-post ito dahil may isang miyembro raw di umano sa 20th Congress na putak kahit hindi naman binoto ng taong bayan at tila nagtatanong at nanghamon pa na ayon pa sa kanya ay nasaan raw ang mga flood control sa Davao City at gusto niya raw itong paimbestigahan. Dapat ba siyang tawaging congressman kung hindi siya nanalo? Nilinaw ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na lahat ng proyekto sa kanyang distrito ay maayos na naipatupad at kumpleto, lalo na ang mga flood control projects nung panahon ng administrasyon ng kanyang ama, dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay kasunod ng hamon ni Manila 6th District Representative Benny Abante kay Mayor Basti Duterte na alamin ang pondong nakalaan sa flood control project sa Davao City. Ayon kay Paulo, maayos ang implementasyon ng lahat ng pondo at proyekto. Wala namang nagbabagsakan ng mga flood control projects dito. Wala ding mga ghost project dito, aniya. Dagdag pa niya, humiling siya ng opisyal na datos at halaga ng mga proyekto sa DPWH District at Regional Offices upang maibigay kay Abante. Kung gusto niya talagang malaman ang eksaktong datos, iniutos ko na magbigay ng opisyal na impormasyon ang DPWH District at Regional Offices, ani Paulo. Mariin ding sinabi na bawat Davaoeño ay pwede ring humingi ng datos mula sa DPWH. Tila hinikayat din si Abante na huwag ikumpara ang baha sa Davao at tiniyak na bawat piso ng pondo ay naipatupad ng tama. Kung may bahaman dito, humuhupa din agad, hindi tulad ng swimming pool nyo sa lugar nyo. Dagdag niya, hindi rin nakalimutan ang kontrobersya kay Abante tungkol sa kanyang posisyon sa Kongreso. Dapat bang tawagin siyang congressman kung hindi siya nanalo sa boto sa kanyang distrito? Kung pastor siya, pastor ang dapat tawagin, hindi congressman. At alam ko na busog kayo ng mga makabayan black para sa inyong talent fee bilang tilapdog sa inyong amo sa Congress. Maaari rin ninyong i-account iyon para sa transparency, ani Paulo. Sa huli, iginiit ni Paulo
lalo na imbis na question ninyo ang development projects na pinakikinabangan ng mga Dabawenyo, mas makabubuti siguro kay Abante na sagutin ang kanyang sarili questionabling posisyon sa Kongreso. Well, dagdag pahayag pa ng apo ni Duterte na si Lance Duterte, Benny Abante. Nandito ang ebidensya ng mga project ni Kong Pulong sa DPWH Davao City District Engineering Office na implemented at completed. Matibay, di kalidad at walang gumuho. Maraming proyekto pa ang ginawa at pilit na tinatapos pero ginigipit at ayaw bigyan ng pondo. Kung nakaranas man ng pagbaha ang syudad namin, mabilis lang humupa at di umaabot hanggang leeg. Malinis ang tubig baha, walang lumalangoy na basura. Mga Dabawenyos ang magpapatunay, di ang isang kagaya mo. Bago ka dumaldal, ipaliwanag mo muna na natalo ka nung eleksyon pero nakapwesto ka pa rin. Mahiya ka naman sa mga taong bumoto sa kalaban mo at Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Gusto ko mag-spokes hour ngayon. Kasi kahapon, nagsalita itong si Abante na kinakailangan daw ay tingnan ni Mayor Baste Duterte ang mga proyekto ni Congressman Pulong Duterte sa syudad ng Davao. At ang parang pinapasabi o sinasabi ni Abante ay marami daw ang anomalya sa mga proyektong yan. Well, sumagot man po si Mayor Pulong dyan. At ang sabi nga niya ay lahat ng kanyang mga proyekto ay fully accounted for, walang ghost projects. At bagamat hindi pa rin natigil ang problema sa pagbaha sa Davao City, lahat naman po ng proyekto para sa flood control ay natapos. No? At bagamat bumabaha pa rin, mabilis naman na bumaba ang tubig pag bumabaha sa Davao City. Pero kinwestiyon din ni Congressman Pulong, ano bang karapatan ni Abante magsalita? Hindi naman siya nanalo noong isang eleksyon. Alam niyo talagang tama si Kong Pulong. Kasi sa eleksyon, ang dapat na umuupo bilang representante ng taong bayan ay yung nanalo, yung pinili ng nakakarami. Pero alam naman po natin na hindi po nakakuha ng pinakamaraming boto itong si Abante. Pangalawang po yung pinakamataas na boto lang siya. At yung unang nanalo talaga na pinili ng mga mamamayan ng Maynila para maging representante nila, napadisqualify nitong si Benny Abante. Well, unang-una po, malungkot yan. Dahil nabaliwala ang mandato ng mga taga-Maynila sa distrito ni Abante. Pangalawa, buong akala natin dahil nga hindi naman niya nakuha ang mandato ng taong bayan at dahil malakas siya sa COMELEC, malakas siya sa liderato ng Kamara at siya ay nakaupo rin bilang congressman, siguro naman, this time around, pangalawang beses niya na umupo o pangatlong beses niya umupo bilang kongresista, gagamitin naman niya sa tama kanyang posisyon. Pero ito, wala nga siyang mandato, binanata na naman itong si Congressman Pulong, no? At ang ini-insinuate, mali daw nga ang paggastos ng mga pondo sa infrastruktura. Well, una, no? Taapatan lang, huwag sana pong magmalinis ang Abante. Siya po talaga ay sinasabi niya, alagad ng Panginoon bilang isang pastor, pero paano niya nagawa na ipagpilitan ang sarili niya sa isang posisyon na alam niya, kinakailangan magkaroon ng mandato ng taong bayan. The voice of the people is the voice of God. Sinuway niya. Sinuway niya dahil hindi naman siya binigyan ng mandato ng taong bayan and yet nagpumilit na umupo bilang representante. Paano ka matatawag na representante? Samantalang wala kang mandato galing sa taong bayan. No? Di ba po? Malinaw yan. At pangalawa, nagmamalinis pa. Naku, sa totoo lang po. Kayong mga district congressman, alam niyo po yan. Nagagalit si Richard Gomez, bakit daw linalahat? Pero ang katunayan, walang korupsyon kung walang relasyon ang mga district engineers sa mga district congressman. Talaga pong yung relasyon na yan ang pinagmumulan ng korupsyon sa infrastructure projects. Kasi nga, itong si district congressman nagsasabi na hindi mapupundohan ng kahit anong proyekto sa kanyang distrito kung hindi dahil sa kanyang partisipasyon sa pagbubuo ng pantao ng General Appropriation Act. At dahil dyan, dapat may SOP siya sa lahat ng mga infrastructure projects sa kanyang distrito. Dati-rate, para lamang doon sa mga proyekto na sakop ng jurisdiksyon ng district engineer hanggang 200 million. Pero ngayon, ang balita ko, lahat na ng proyekto sa kanilang distrito, bagamat maliliit ang porsyento, pag mahigit pa sa 200 million, dapat nagbibigay na kay congressman. Now, ang punto, ang buong akala natin talaga, iaalay na ni Abante itong kanyang bagong termino sa tunay na serbisyo sa taong bayan. Pero hindi pala. Miski wala siyang mandato sa taong bayan, gagamitin pa rin niya sa mali
lalong-lalo na sa paninira sa mga kalaban ng administrasyon sa politika at syempre isa na dyan, si Kong Pulong. Pag inatake kasi nila si Kong Pulong, hindi lang nila inatake yung congressman, inaatake nila yung buong Duterte family. At syempre, ang talagang target nila, si Inday Sara Duterte. Bakit? Kasi sasabihin nila, ang mga Duterte, sinasabi nila na sila ay laban sa korupsyon pero sila mismo ay corrupt. Well, Kong Abante, pakita mo naman kung paano naging corrupt itong si Congressman Pulong, no? Dahil hindi naman po pwede yan na magpapasaring ka lang, wala ka namang ebidensya. Kung meron talagang ghost project na flood control sa Davao, ipakita mo. Kung yan ay nanggaling talaga sa distrito ni Kong Pulong, no? Kung meron talagang mga substandard, ipakita mo. Pero ang punto, huwag mo naman idihis ang issue dahil ang issue ngayon, karamihan ng mga maanumalyang flood control projects ay dahil sa intervention ng mga malalakas na mga congressman at senatong sa administrasyon. Hindi naman po pwede nang makakakuha ng pondo ay mga kalaban ng gobyerno. Siyempre, gugutumin ng gobyerno ang mga kalaban nila at yan nga po yung mga Duterte at kanilang mga alyado at ang bubusugin ay yung mga instrumento sa kanilang paggipit sa kanilang mga kalaban. Kaya nga tingnan nyo, nagsabi si Zadico kung sino kanya mga BFF, di ba? Yan din yung mga pinakamalalaking mga nakuhang flood control projects. Kasama na dyan si Mr. Espeker, si JJ Suarez, at saka yung Gonzales ng Pampanga. Eh yan nga, no? Tingnan nyo, isa-isa yung mga flood control projects dyan sa mga lugar na yan, talagang madidismaya kayo, lalong-lalo na dyan sa Pampanga, no? Parang ang dami talagang mga bumibigay, lalong-lalo na dyan sa spillway na ginawa dahil nga doon sa pagputok ng pinatubo. Now, sa pangalawang punto na nais ko ilabas, iskandalo talagang nangyari na itong pag-upo pa ni Abante sa panahon na naglabas ng desisyon ng Korte Suprema na walang basihan yung second placer rule. Yung second placer rule ang naging dahilan kung bakit umupo si Abante. Kasi na-disqualify yung number 1 na binoto ng representante ng distrito niya ng Maynila, kaya siya umupo bilang second placer. Eh di ba nagkaroon na nga ng desisyon na hindi po pwede at walang basihan yung second placer rule. Ang palusot nila, hindi pa kasi pinalya kasi nag-file pa ng motion for reconsideration. Ganun pa man, ano ba naman yung respetong pinapakita mo sa kataas-taasang hukuman? Kung matapos magbigay ng isang desisyon na walang legal na basihan ng second placer rule, pinaupo mo ang second placer. Now, ako'y kampante na yung kalaban ni Congressman Abante ay makakamit din ang katarungan. Pero ang iniisip ni Abante, dahil siya na proklama na, kinakailangan sa HRET na ang desisyon. At saka meanwhile, siya nakaupo. Papahabain lang niya yung procedure para tapos na yung termino niya bago makaupo yung kalaban. Well, posible po mangyari yan. Marami pong mga one-day congressman akong kakilala na nakaupo nga pero one day lamang. No? Pero ang punto, talaga pong garapal ang desisyon ng COMELEC. Garapal ang ginawang mga hakbang ni Abante kasama na yung pagtanggap sa deklarasyon na siya nanalo bilang presidente sa kabila ng desisyon ng Korte Suprema na walang legal na basihan ang second placer rule. At kung totoo na disqualified ang nanalo sa eleksyon, kinakailangan magkaroon ng special elections kasi nga dapat igalang ang mandato ng taong bayan. At kapag ikaw ay second placer lamang, wala kang mandato galing sa taong bayan. Bakit ka magpupumilit na umupo, di ba? Wala na pong kahihiyan. At ako, bilang isang Kristiyano, kinahihiya ko po itong ginawang kakapalan ng mukha ni Abante na wala na nga siyang mandato galing sa taong bayan, nagpumilit pang umupo bilang isang representante. Hindi ba po talaga naman iskandalo yan? Hindi ko maintindihan kung paano matatanggap yung ganyang resulta. Saka siyempre, at tawag pa niya sa sarili niya, representante. And yet, wala namang taong bayan na talaga sa kanya bilang representante. Kung hindi, si George Garcia. Si George Garcia naman at saka mga commissioners ng COMELEC, hindi naman sila taong bayan, hindi naman sila mga botante ng distrito ng Maynila na rin representa ng opisina di umano nitong si Abante. Sa akin, maanumalya talaga yung pagkuupo ni Abante bilang second placer, hindi lang dahil nga doon sa desisyon ng Korte Suprema na sa tingin ko ay dahil lamang sa kapalan ng muka. Dahil kung sila merong kahihiyan, respetuhin na nila yung desisyon ng Korte Suprema miski hindi pa siya pinal. Pero ang punto rito, ito po ay pagbaliwala, pag-insulto sa mandato ng taong bayan na hindi naman ibinigay kay Abante. Kaya nga po, sana mag-double time itong tunay na talagang representante ng syudad, ng distrito ng syudad ni Abante, nang sa ganun, hindi naman po mabaliwala yung mandato ng taong bayan. No? Nakasalalay din sa mga hakbang nung nanalo, tunay na nanalo bilang representante ng distrito ni Abante,
yung kinabukasan ng kanyang distrito at inaasahan siya talaga na ipaglaban. Sa tingin ko naman sa mga nagiging desisyon ng Korte Suprema, wala naman talagang sasambahin ng Korte Suprema. Doon lang siya sa tama. At sa tingin ko naman, dahil nagkaroon na nga ng desisyon na hindi po pwedeng umupo ang second placer, sa lalo mabilis na panahon, po pwede talagang makaupo rin itong si Abante, kahit yung kalaban ni Abante. Ang punto, saan sila dudulog? Well, syempre gusto ni Congressman Abante, doon sila dumulog sa HRET kasi malakas siya kay Specker. At ang karamihan naman talaga ng miyembro ng House of Representative Electoral Tribunal ay nanggagaling sa hanay ng Kamara de Representante. Pero nagkaroon po ng pagkakataon na kung ang HRET ay nagdidesisyon dahil lamang sa politika, ay hindi sumasapi yung mga nakaupong 3 justices ng Supreme Court sa HRET. At kapag nangyari yan at dinulog sa Korte Suprema ang desisyon ng HRET, siyempre hindi naman po pwedeng baliwalain ng mga nakaupong maestrado sa Supreme Court ang mga naging desisyon at aksyon at mga desisyon at opinion ng kanilang mga kasama na nakaupo sa HRET. Nung minsan kasi, yung babaeng justice, Amorfino Melesio Herrera, na talaga naman dapat hangaan ng karamihan ng ating mga kababayan dahil talagang straight as an arrow yung babaeng mahistradong yan, nagreklamo na yung desisyon ng HRET ay desisyong politika. So talagang hindi siya sumapi at pumutok yan sa publiko. Naging dahilan para mabaliktad din ang desisyon ng HRET. So kinakailangan yung kung sino man yung dapat na umupo bilang kongresista ng distrito ni Abante, magkaroon lang ng tiwala sa sistema dahil bagamat yan ay papatagalin para hindi na makaupo ang termino, yung talagang dapat maging representante ng taong bayan, magkakaroon din yan ng katarungan. Pero ako, hindi pa rin ako mag-give up na diretso ng dalinhan yan sa Korte Suprema. Matapos i-questionin ang akto ng COMELEC. Bakit? Kasi grave abuse of discretion naman yung ginawa ng COMELEC. So bagamat siya ay nakapagsumpa, kapag grave abuse of discretion naman yung ginawa ng COMELEC na na-disqualify yung tunay na nanalo sa Maynila, bagamat meron ng desisyon na walang basihan ang second placer rule, hindi na kinakailangan makapunta pa yung issue sa HRET. Pwede na yan na Supreme Court na diretso magdesisyon, basta mag-motion for reconsideration lang sa COMELEC at magkaroon ng desisyon sa motion for reconsideration, Korte Suprema na po pwede mag-decide kung grave abuse of discretion ba o hindi, yung pagkakatalaga ng COMELEC kay Abante bilang nanalo kuno ng eleksyon noong 2025 bilang representante ng distrito niya sa Maynila. Pero alam niyo po, abangan niyo pa. Dahil sa kagustuhang ilihis ng Marcos administration ang issue ng flood control galing doon sa mga tunay na dapat mapanagot kasama ng presidente, ang speaker, ang committee chairman ng Committee on Appropriations at iba pang mga anak ng Diyos dyan sa Kongreso, ang gagawin daw nila, pupulbusin at tututukan nila itong si Congressman Duterte. Ang irereklamo daw nila ay yung bilyong-bilyong proyekto na nakuha ni Congressman Pulong dyan sa kanyang distrito. Ang tanong, ano naman ngayon kung marami siyang pondong nakuha? Ang katotohanan, ang Mindanao biktima ng social injustice. Napakatagal na panahon pa ng Espanyol, pinagkaitan talaga ng pondo kahit sino ang nakaposisyon. Hindi ba tama lamang nung nagkaroon tayo ng kauna-unahang presidente ng taga Mindanao na makinabang naman ang Mindanao sa pondo ng bayan? Hindi naman tama ba? Hindi naman di ba tama lang na makahabol ang Davao City, ang isang distrito sa Davao City doon sa polisiya kung saan tila baga kinalimutan ng national government ang mga iba't ibang syudad ng Mindanao pagdating sa allocation ng mga pondo. Ang importante, makita kung talaga bang nagastos para sa taong bayan ang mga pondong nakarating sa distrito ni Kong Pulong. At kung kayo naman po ay nakarating na ng Davao City, makikita mo naman talaga ang mga proyekto na napondohan. Galing nga po sa mga pondo na nakuha ni Kong Pulong para sa kanyang distrito. Sino bang hindi nakakakita pa ng napakagandang coastal road dyan sa Davao City? Yung coastal road po yan, tingin ko, walang papantay na kahit anong coastal road sa buong Pilipinas. At yan po talaga ay naging dahilan para maibsan ng traffic dyan sa Davao City. Sino bang hindi nakakakita ng mga flyovers na sunod-sunod ngayon tinatayo para nga maibsan din ang traffic dyan sa Davao City? O magreklamo kayo kung may pondo at napunta sa kurakot. Now, para masabi ninyo na
napuntahan sa Kurakot, maghanda kayo ng ebidensya, gaya ng ebidensya na nakikita natin ngayon ng mga ghost projects at mga palpak na flood control projects sa iba't ibang lugar ng Pilipinas except sa Davao. Di ba? So, hindi issue yung nakakuha ng mas malaking pondo anak ng presidente na galing sa Mindanao dahil yung mga pondo namang yan ay napunta talaga sa Mindanao. Ang issue, kinurakot ba yung pondo? At yan ang talagang dapat patunayan ng kahit sinong babato ng putik papunta kay Kong Pulong. Of course, bias ako dahil ako ay talagang supporter ng mga Duterte. Pero kaya ko nga sinusuportahan ng mga Duterte dahil nga alam kong malinis ang kanilang pamumuno sa gobyerno. At kung talagang mapatunayan na talagang may kakurakutan sa mga proyekto ni Kong Pulong, nako, hindi yan ko konsintihin ng sarili niyang ama na naging aking boss. Dahil sinabihan niya talaga ang kanyang mga anak, sa inyong paninilbihan sa gobyerno, kinakailangan maging tapat kayo at kinakailangan sumunod kayo sa yapa ko na hindi nagpayaman. Alam mo talaga, uulitin ko po ha, nakarating lang ako dun sa bahay na green ni Tatay Digong matapos ang kanyang pagiging presidente. At talaga ako naman po ay nahabag na isang dating presidente ay nakatira sa tinatawag kong bahay Kalapate dahil napakaliit at talagang yung second floor niya ay para lamang sa kanyang kwarto, sa kanyang tulugan. Eh kung ibang presidente yan, talaga namang pong lilipat na yan sa marangyang bahay dahil pati si Presidente Duterte ha, yung mga bilyonaryo, ang daming mga bilyonaryo na nakakita ng bahay at nagsabi talaga, kahit magkano ibili nyo ng bahay yan si Presidente Duterte, ako magbabayad. Pero si Presidente Duterte mismo nagsabi, ayaw ko dahil ito ang aking tahanan, dito ako nasanay mamuhay at dito ako mamamatay. At kaya nga po napakalungkot na habang ngayon si Tatay Digong ay nasa Hague, ang ninanais niya ay makauwi lamang sa kanyang minamahal na lungsod sa siyudad ng Davao doon sa bahay Kalapati niya, kung saan napakasimple na kanyang pamumuhay. Huwag na sana nating ipagkait yan. So muli, ang aking mensahe kay Kong Abante, Kong, ano ka ba? Alam mo namang wala kang karapatan talaga umupo dyan bilang representante. Ngayong ikay nakaupo dyan, gamitin mo naman sa tama ang iyong opisina. Huwag na naman sa paninira sa mga kalaban sa politika dahil nakakahiya po yan. Nakakahiya po yan dahil yung inyong pagtanggap sa opisinang yan, alam ninyo, labag na mismo sa sinasabi ng Korte Suprema na walang legal na basihan niyang second place rule. So bakit hindi ka na lang manahimik at gumawa ka na lang ng mabuti para sa iyong mga constituents at para sa bayan? Di ba yan naman ang dapat ginagawa ng mga Kristiyano? Kung hindi ba dadala sa iyong judgment bilang isang leader, sana madala yan dahil sa iyong pananampalataya sa Panginoon. Gamitin po para sa taong bayan ng opisina, huwag sa mga pang-personal na interest. Well, alam niyo po, ito naman po ay nakaw na sandali lamang dahil meron tayong konting panahon para magkaroon ng isang live. No? Iniisip ko naman, mas mabuting meron tayong konting live kaysa sa wala. No? Pero sa akin, kinakailangan po lahat ng Pilipino manindigan laban sa korupsyon. Kaya po naganap ang korupsyon, tinanggap na natin ang korupsyon bilang bahagi ng standard operating procedure na hindi dapat. Dapat ikagalit, dapat talaga i-expose, dapat talaga hiyain ang mga kurakot sa gobyerno. Huwag tanggapin dahil pag tinanggap po yan, hindi po matitigil itong problema ng korupsyon sa Pilipinas. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito, at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat
kasaktan gaya naming lahat. Pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit. Pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa kahit ngayon. Hanggang sa dulo, tangan ka pa rin sa puso ng batang minsan mong pinagkain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Tatay, kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo, dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.